Isang malakas na lagabog ang bumasag sa katahimikan ng mamahaling condominium unit. Kasunod nito ang tunog ng nabasag na babasagin at ang mabilis na pagkalat ng tubig sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Anong ginawa mo? Ang matinis at galit na tinig ni Clarice ay parang latigo na humampas sa pandinig ni Maria Elena. Napayuko ang matanda, nanginginig ang mga kamay habang pinagmamasdan ang mga piraso ng basag na florera na dati nakapatong sa isang maliit na mesa sa gilid. Naku, pasensya ka na anak, nadulas lang sa kamay ko. Pautal-utal niyang sabi. Ang boses ay halos hindi marinig. Nadulas? O talagang pabaya ka lang? Alam mo ba kung magkano yan, inay? Hindi yan nabibili sa kung saan lang. Sigaw ni Clarice, ang bawat salita ay tila punyal na tumatarak sa puso ni Maria Elena. Hindi na nakasagot ang matanda. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-init ng kanyang mga mata at ang paninikip ng kanyang dibdib. Higit pa sa takot sa galit ng manugang ang kahihiyan ang unti-unting lumalamon sa kanya. Isang buwan na pala siyang naririto sa Maynila. Sa pangako ng kanyang anak na si Rogelio, nabibigyan siya ng mas magandang buhay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang magandang buhay na yon ay nagiging isang magandang hawla lamang. Ang 4 na sulok ng unit na ito ay mas masikip pa kaysa sa maliit niyang kubo sa Batangas. Naalala niya ang simoy ng hangin mula sa dagat, ang amoy ng inihaw na isbanido tuwing hapon, ang init ng araw sa kanyang balat habang nagdidilig ng mga halaman. Dito, ang naamoy niya lang ay ang matapang na floor cleaner. Ang naririnig niya lang ay ang walang tigil na busina ng mga sasakyan at ang matalas na boses ni Clarice. Ang pananakit ng kanyang likod at balakang ay hindi na nawawala. Isang paalala ng walang katapusang paglilinis, paglalaba, at pag-aalaga sa 2 apo na mas madalas pang nakatutok sa kanilang mga tablet kaysa kausapin siya. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Rogelio ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Kakadating lang nito mula sa trabaho, bit-bit ang briefcase at ang pagod sa mukha. Tingnan mo ang ginawa ng nanay mo, Hon. Binagsak niya yung florera. Paborito ko pa naman yan. Sumbong ni Clarice. Ang boses ay nagbago at naging malambing na may halong pagtatampo. Tumingin si Rogelio mula sa basag na florera patungo sa kanyang ina. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, tanging pagkadismaya. Inay naman, mag-ingat ka naman sa susunod. Yun lang, walang okay lang po ba kayo, inay? Walang napagod po ba kayo maghapon? Tinalikuran na siya nito at niyakap si Clarice. Inalo ito na parang ito ang tunay na biktima. Pakiramdam ni Maria Elena ay isa siyang multo sa sariling pamilya. Kinagabihan, habang naghahapunan, muling binuksan ni Clarice ang isang paksa na ilang araw na niyang iniiwasan. Hon, hindi ba't may nabanggit sa akin yung kaibigan kong ahente? Malamig na sabi ni Clarice habang nagsasandok ng kanin para kay Rogelio. Tumaas daw ang presyo ng mga lupa ngayon sa Batangas, lalo na yung mga malapit sa dagat, tulad ng sa inyo, inay. Napatigil sa pagsubo si Maria Elena. Ramdam niya kung saan patungo ang usapang ito. Humarap sa kanya si Rogelio. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Inay, naisip lang namin ni Clarice. Yung lupa ninyo sa probinsya, hindi ba't nakatiwangwang lang naman? Anak, yun na lang ang naiwang alaala sa akin ng itay ninyo. Mahinang sagot ni Maria Elena. I know, inay, I know. Mabilis na sabi ni Rogelio. Pero isipin ninyo, kung maibebenta natin yun, napakalaking pera ang kapalit. Puhunan, pwede kong palaguin sa isang negosyo. Masisiguro natin ang kinabukasan ng mga bata. Hindi na tayo mangungupahan dito. Makakabili tayo ng sarili nating bahay. Mas malaki, kung saan may sarili kayong kwarto na maganda. Ang bawat salita ay perpektong pinili. Isang matamis na lason
na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso ang kinabukasan ng mga apo niya. Isang sariling bahay, ito ang mga pangarap na ipinangako sa kanya. Ang sakin lang naman, inay, ayaw kong nakikita kayong nahihirapan. Sabat ni Clarice, puno ng pekeng pag-aalala. Kung may negosyo na kami, hindi nyo na kailangang magpagod ng ganito. Napayuko na lang muli si Maria Elena, pinaglaruan ng pagkain sa kanyang plato. Ang lupang yon ay hindi lang basta lupa. Iyon ang kanyang tahanan. Iyon ang kanyang buhay. Iyon ang huling piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa naaagaw sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Maria Elena sa kanyang maliit na silid, isang dating bodega na nilagyan lang ng manipis na kutsyon. Kinuha niya ang kupas na larawan ng kanyang yumaong asawa. Hinaplos niya ang nakangiting mukha nito. Mateo, ano ang gagawin ko? Bulong niya sa hangin. Ang anak natin, kailangan niya ng tulong ko. Naramdaman niya ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader, yakap-yakap ang larawan. Para sa anak niya, para sa mga apo niya, kahit gaano kasakit, handa siyang magsakripisyo. Bago niya maipikit ang kanyang mga mata, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Rogelio, hindi ito pumasok. Nakatayo lang ito sa may pintuan. Ang mukha ay seryoso sa dilim. Inay, para rin naman ito sa kinabukasan ng mga apo ninyo. Isipin ninyo. Pagkasabi noon, isinara na niya ang pinto. Iniwan si Maria Elena sa isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa lahat ng sigaw na narinig niya maghapon. Kanina, nanginginig ang mga kamay ni Rogelio habang isinasara ang pinto ng banyo. Sinigurado niyang nakalak ito bago niya sinagot ang tawag mula sa isang unknown number. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Isang magaspang at malamig na boses na ang bumungad sa kabilang linya. Rogelio, kumusta na ang pangako mo? Napalunok si Rogelio at biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Sir, bigyan niyo pa po ako ng kaunting panahon. Nagagawan ko na po ng paraan. Isang malutong na halakhak ang kanyang narinig. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Panahon? Ilang linggo mo nang sinasabi yan. Alam mo na ang tubo ng utang mo ay tumatakbo araw-araw. Hindi ba? Baka gusto mong bisitahin namin ang maganda mong asawa para ipaalala sa'yo. Huwag! Huwag po! Halos pabulong na sigaw ni Rogelio. Ang likod ay napasandal sa malamig na pader. Makakabayad ako. Kailangan ko lang makuha yung pera. Sigurado na ito, sir. Pipirma na lang po ang kulang. Siguraduhin mo lang, Rogelio. Dahil sa susunod na tawag ko, hindi na ako magtatanong. Maniningil na ako sa paraang hindi mo magugustuhan. Click! Nawala ang tawag. Binitiwan ni Rogelio ang cellphone na parang napaso. Napaupo siya sa takip ng inidoro. Sapo ang kanyang ulo. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Hindi ito ang plano. Nang una siyang umutang, inakala niyang kayang-kaya niyang maibabalik agad sa isang panalo lang. Isang malaking panalo lang. Pero ang sugal ay isang halimaw na hindi nasiyahan. Linalamon nito ang lahat hanggang sa wala nang matira. At ngayon, ang halimaw ay naniningil na. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Paglabas niya, naghihintay si Clarice sa kanilang silid, nakaupo sa gilid ng kama, nakahalukip-kip. Ang mga mata nito ay matalas, tila kayang basahin ang bawat lihim na itinatago niya. Sino yon? Tanong nito. Walang paligoy-ligoy. Wala. Maling numero lang. Pagsisinungaling niya, umiiwas ng tingin. Ngunit hindi tanga si Clarice. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang dibdib. Ang mga daliri ay malamig. Hon, alam kong may problema at alam kong tungkol pa rin yan sa pera. Ang boses nito ay malambing, ngunit may diin.
Ano na ang plano natin? Ang renta sa kondo, ang bayarin sa kotse, ang tuition ng mga bata. Rogelio, hindi tayo pwedeng mabuhay sa pangako lang. Ginagawan ko na ng paraan, di ba? Kinakausap ko na si inay. Mahinang sagot niya. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice, isang yamang ngiti na kasing ganda at kasing delikado ng isang rosas na may tinik. Kausapin? Rogelio, wala na tayong oras para sa pakiusap. Kailangan na nating kumilos. Para sa atin ito. Para sa pamilya natin. Niyakap siya nito mula sa likod. Ipinulupot ang mga braso sa kanyang baywang. Ibinulong nito sa kanyang tainga. Isipin mo, Hon, kapag nakuha natin yon, lahat ng problema natin mawawala. Makakapagsimula tayo ulit. Bibilin ko yung bag na matagal ko nang gusto. Magbabakasyon tayo sa Palawan. Di ba yun naman ang gusto mo? Ang maibigay sa amin ang lahat? Ito ang kahinaan ni Rogelio. Ang takot na hindi niya kayang ibigay ang buhay na ipinangako niya kay Clarice. Ang takot na sa mata nito, isa siyang talunan. Tumango na lamang siya, isang halos hindi mapansing paggalaw. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, nakita niya ang kanyang ina sa sala. Tahimik itong nagpupunas ng mga muebles. Ang katawan ay kurbado na sa pagod. Kitang-kita niya ang pangingitim sa ilalim ng mga mata nito, ang pagpayat ng mga braso nito. Isang kirot ang biglang kumurot sa kanyang puso. Naalala niya noong bata pa siya, noong nilagnat siya ng mataas. Magdamag siyang binantayan ng ina. Hindi natulog. Pinupunasan siya ng maligamgam na tubig. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanya noon ay ang mga kamay na ngayon ay alipin sa sarili niyang pamamahay. Tama pa ba ito? Tanong ng isang munting tinig sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man lumalim ang kanyang pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang text message mula sa parehong numero. Oras na lang ang bilangin mo, hindi araw. Biglang nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Ang kirot sa kanyang puso ay napalitan ng nagyayelong takot. Hindi na mahalaga kung ano ang tama o mali. Ang mahalaga na lang ay ang mabuhay, ang mailigtas ang sarili. Pag-uwi niya ng gabing iyon, matigas na ang kanyang determinasyon. Hinarap niya si Clarice sa kanilang silid. Ano? Kinausap mo na ba? Tanong agad nito. Umiling siya. Hindi pa. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Clarice. Bumagsak ang mga balikat nito at tumalikod ito sa kanya. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Kung hindi mo mapapayag ang nanay mo, Rogelio, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Baka kailangan na nating mag-isip kung may kinabukasan pa ba tayo. Ilang araw na ang lumipas mula ng huling pag-uusap. Ngunit ang mga salita ni Rogelio ay patuloy na umuulit sa isipan ni Maria Elena. Isang sirang plaka na walang katapusan. Sa bawat sulok ng bahay, nararamdaman niya ang bigat ng mga tingin ni Rogelio at Clarice. Hindi na sila nagsasalita tungkol sa lupa, ngunit ang kanilang pananahimik ay mas nakakabingi. Ang dating masayang biruan tuwing umaga ay napalitan ng formal na, "Kumain na po kayo, inay." Ang dating maiingay na kwentuhan sa gabi ay napalitan ng pagtutok sa cellphone at telebisyon. Pakiramdam niya ay isang malaking pader ang itinayo sa pagitan nila at siya ay naiwan sa labas, mag-isa at giniginaw. Ang kanyang katawan ay bumibigay na rin. Ang pagod ay tila lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Minsan, habang nagwawalis, kailangan niyang huminto at kumapit sa dingding dahil sa biglaang pagkahilo. Hindi niya ito sinasabi kanino man. Ayaw na niyang maging dagdag na pabigat. Isang hapon, habang nag-aalaga ng kanyang apo, narinig niya ang pag-uusap ng mag-asawa mula sa kabilang silid. Hindi sila sumisigaw, ngunit ang tindi ng kanilang mga boses ay tumatagos sa pader. Hindi na pwede, Rogelio. Hanggang kailan tayo maghihintay sa kanya? Narinig niyang sabi ni Clarice. Kaunting pasensya pa, Hon. Pasensya?
Naubos na yon. Kung talagang mahal mo kami, gagawa ka ng paraan. O baka naman mas mahal mo pa yang pirasong lupa na yan kaysa sa amin. Natigilan si Maria Elena. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng buong bigat. Siya ba ang hadlang sa kaligayahan ng sarili niyang anak? Siya ba ang dahilan kung bakit nag-aaway ang mga ito? Ang pagmamahal ng isang ina ay ang pagbibigay daan sa kaligayahan ng anak, hindi ba? Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang pighati. Sa Cebu, sa isang maliit na opisina, biglang nakaramdam ng kaba si Isabela. Habang nagtatype sa kanyang computer, aksidente niyang natabig ang isang baso ng tubig sa kanyang mesa. Nabasa ang ilang papeles. "Okay ka lang, Isa?" tanong ng kanyang katrabaho. "Oo, nabitawan ko lang," sagot niya. Pero ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit bigla niyang naisip ang kanyang ina. Isang matinding pag-aalala ang biglang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na may hindi magandang nangyayari. Sinubukan niyang alisin ito sa isip, ngunit ang kaba ay nanatili. Parang isang anino sa kanyang puso. Kinagabihan sa Maynila, hindi na kinaya ni Maria Elena. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos siya ng mesa, tinawag niya ang kanyang anak. "Rogelio," lumingon ito, kasama si Clarice. Sa mga mata nila, nakita niya ang pag-aabang. "Pumapayag na ako," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Ang lupa, kung yan ang makakatulong sa inyo, ibenta niyo na." Isang malapad na ngiti ang unti-unting sumilay sa mukha ni Clarice. Ngunit si Rogelio, sa isang saglit, ay nakita niya ang pag-aatubili sa mga mata nito. Isang kislap ng konsensya. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Napalitan ng kulsan na kulsan. "Salamat po, Inay," sabi ni Rogelio. Kinabukasan, inilatag na nila sa harapan niya ang mga dokumento. Isang abogadong kaibigan daw ni Clarice ang naghanda. Mabilis ang lahat. Tila matagal na itong nakaplano. Hawak ang ballpen, nanginginig ang kamay ni Maria Elena. Ang bawat letra sa papel ay lumalabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ito na yon, ang huling alaala ni Mateo, ang huling piraso ng kanyang tahanan. Si Rogelio ang lumapit sa kanya. Umupo ito sa kanyang tabi. Ngunit sa halip na aluin siya, kinuha nito ang kanyang kamay at inalalayan papunta sa linya kung saan siya pipirma. "Para sa pamilya, Inay," bulong nito. Hindi na niya napigilan ang isang butil ng luha. Pumatak ito mismo sa ibabaw ng papel, malapit sa kanyang pangalan. At sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, iginuhit niya ang kanyang lagda. Ang pirma ng pagkakanulo. Pagkatayo niya, agad na kinuha ni Clarice ang mga papel. Hindi man lang ito nagpasalamat. Ang atensyon nito ay nasa dokumento. Tinitiyak kung tama ang lahat. Naiwang mag-isa si Maria Elena sa gitna ng sala. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid. Bawat hakbang ay tila may pabigat na 1,000 kilo. Umupo siya sa gilid ng kutsyon. Ang katawan ay walang lakas. Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman dati. Napahawak siya dito, nahihirapang huminga. Pakiramdam niya ay hindi lang lupa ang nawala sa kanya. Pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang puso na binunot at tuluyan ng namatay. Ang tunog ng isang text message notification ay parang musika sa pandinig ni Clarice. Isang sulyap lang sa screen ng kanyang cellphone ay sapat na. Pumasok na. Ang lahat ng mga zero na yon nakahilera ng napakaganda sa tabi ng pangalan ni Rogelio. Sa wakas, "Hon, tingnan mo!" Anya, iwinagayway ang cellphone sa harap ng asawa na parang isang tropeo. "Nandito na, ang simula ng bago nating buhay." Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Rogelio, ngunit hindi ito napansin ni Clarice. O mas tamang sabihin, pinili niyang hindi ito pansinin. Masyado siyang abala sa pagplano
kung paano gagastusin ang perang hindi naman kanya. Tara, mag-celebrate tayo, hila niya sa braso ni Rogelio. At may una na akong bibilhin. Ang una nilang pinuntahan ay ang pinakamalaking mall sa syudad. Dumiretso sila sa isang boutique kung saan ang mga bag ay nakadisplay na parang mga hiyas sa loob ng salamin. Matagal nang pinapangarap ni Clarice ang isang particular na leather bag. Hinaplos niya ang malambot na balat nito, naamoy ang bango ng pagiging bago, at mamahalin. Ito ang buhay na para sa kanya. Hindi ang buhay na laging nagbibilang ng barya at nag-aalala sa mga bayarin. Bilhin na natin, Hon, sabi niya kay Rogelio. Ang boses ay malambing at hindi mo matatanggihan. Walang imik na inabot ni Rogelio ang kanyang credit card. Habang nasa counter, nakita ni Clarice ang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng maganda, matagumpay, at nakukuha ang lahat ng gusto niya. Sa likod niya, ang refleksyon ni Rogelio ay tila isang anino na lang. Pagkatapos ng pamimili, kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Umorder si Clarice ng pinakamahal na steak at isang bote ng alak. Para sa tagumpay, sabi niya, itinaas ang kanyang wine glass. Nag-aalangang itinaas din ni Rogelio ang sa kanya. Clarice, naisip ko lang, hindi ba dapat bigyan man lang natin si inay ng kahit kaunti? Para may sarili siyang pera. Biglang nawala ang nangiti ni Clarice. Ibinaba niya ang kanyang kopita nang may kaunting puwersa. Para saan? Para itago lang niya sa ilalim ng unan? Rogelio, ang perang ito ay para sa investment. Para sa kinabukasan natin. Huwag kang ngang maging sentimental. Ginawa niya to para sa atin. Diba? E di hayaan nating gawin ang tama para sa pera. Hindi na nakakibo si Rogelio. Muli, nanalo si Clarice. Habang kumakain, nagpaalam si Clarice na mag-CR lang. Ngunit sa halip na ayusin ang kanyang makeup, kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng isang mensahe. Ang contact name, Sir Marco. Ang mensahe, malapit na. Makakabayad na ako. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinipindot ang send button. Hindi alam ni Rogelio, ngunit ang mga utang na kailangan nilang bayaran ay hindi lang utang mula sa sugal. May sarili ring mga lihim si Clarice, mga lihim na nangangailangan ng malaking halaga para matakpan. Bumalik siya sa mesa na parang walang nangyari. Ang nangiti ay mas matamis pa kaysa dati. Patuloy sila sa kanilang selebrasyon. Ang tawanan at lagukan ng alak ay umaalingaw-ngaw sa kanilang pwesto. Samantala, sa condominium unit na kanilang iniwan, sa loob ng isang maliit at madilim na silid, isang marahas na pag-ubo ang pumunit sa katahimikan. Napahawak si Maria Elena sa kanyang dibdib. Ang bawat pag-ubo ay tila humahatak ng hangin mula sa kanyang mga bagao. Ang katawan niya ay nanginginig sa hirap at sakit. Sinubukan niyang tumawag, ngunit walang boses na lumabas. Sa labas ng kanyang pinto, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng telebisyon na iniwang bukas, walang nakarinig sa kanya, walang nakakaalam sa kanyang paghihirap. Ang kanyang pag-iisa ay kasing bigat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang payapang hapon sa Cebu ay binalot ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa puso ni Isabela. Ilang araw na siyang hindi mapakali. Ang huling pag-uusap nila ng ina ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang pilit na boses nito, ang mga mabilis na sagot na tila may iniiwasan. Hindi na niya natiis. Dinampot niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan ang numero ng ina. Ilang ring muna bago ito sinagot. Inay, kumusta na po kayo? Bungad niya. Pilit pinapasigla ang boses. Isabela! Anak! Ang boses sa kabilang linya ay mahina, halos hangin na lang. Okay lang ako. Sigurado po kayo? Bakit po parang hirap kayong magsalita? Narinig ni Isabela ang isang mahinang pag-ubo. Wala ito. Pagod lang siguro sa biyahe at sa bagong paligid. May mali.
Alam ni Isabela na may mali. Naririnig niya sa background ang matinis na boses ni Clarice na may kausap. Alam niyang hindi malayang makapagsalita ang kanyang ina. Inay, kung may problema. Wala anak. Sige na, marami pa akong gagawin. Tumawag ka na lang ulit. At ibinaba na nito ang tawag. Napatingin si Isabela sa kanyang cellphone. Ang dibdib ay lalong nanikip. Hindi iyon ang kanyang ina. Hindi iyon ang masayahin at palakwentong ina na kanyang kinalakihan. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Isabela ba ito? Anak ni Aling Elena? Isang pabulong na boses ng isang babae ang narinig niya. Opo. Sino po sila? Ako si Nita. Kapitbahay nila dito sa Manila. Iha, pasensya na sa abala, pero kailangan kong may makaalam nito. Huminto sandali ang babae. Tila tinitiyak na walang nakakarinig. Hindi maganda ang kalagayan ng nanay mo. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ano po ang ibig niyong sabihin? Iha, araw-araw ko siyang nakikita. Nangangayayat siya, namumutla. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil sa trabaho. Ang trato sa kanya dito ay parang hindi ka anak, parang katulong. Tuloy-tuloy na, sabi ni Aling Nita. Kanina lang, habang nagdidilig siya ng halaman sa labas, nakita ko. Muling huminto ang babae. At sa pagkakataong ito, narinig ni Isabela ang panginginig sa boses nito. Nakita ko siyang bigla na lang bumagsak. Hinimatay siya, iha, sa sobrang pagod. Napahawak si Isabela sa mesa para suportahan ang sarili. Dinala po ba nila sa ospital? Yun na nga ang problema, iha. Umiiyak na, sabi ni Aling Nita. Walang ospital. Nakita ko, lumabas si Rogelio at Clarice, pero hindi nila dinala sa ospital. Kinaladkad nila ang nanay mo papasok sa kwarto niya na parang isang basahan. Ikinulong nila para daw hindi makagulo. Sa puntong iyon, parang may sumabog sa loob ni Isabela. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang mga kamay niya ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagnanais na manakit. Ang kanyang kuya, ang hipag niya, paano nila nagawa yon sa sarili nilang ina? Hindi na siya nakapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay makinig sa patuloy na pagsusumbong ni Aling Nita. Nang matapos ang tawag, tulala si Isabela ng ilang segundo. Pagkatapos ay kumilos siya ng may bilis at determinasyon na hindi niya alam na taglay niya. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Flights to Manila. Pinili niya ang pinakamaagang flight kinabukasan. Walang pag-aalinlangan, walang pangalawang isip. Muli niyang tinawagan si Aling Nita. Aling Nita, maraming salamat po. Sabi niya, ang boses ay malamig at matigas na. Paparating na ako. Huwag ninyong pababayaan si inay. Ang pagtunog ng doorbell ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na condominium unit. Si Clarice ang nagbukas ng pinto at ang pekeng ngiti na nakahanda sana para sa isang delivery man ay biglang naglaho nang makita kung sino ang nasa labas. Isabela? Nasaan si inay? Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Isabela. Walang kumusta, walang hello. Ang kanyang boses ay malamig, matigas, at puno ng isang layunin. Dala-dala niya ang isang maliit na backpack. Ang kanyang buhok ay medyo magulo pa mula sa biyahe. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Clarice na parang isang agila. Nagulat si Clarice, ngunit mabilis itong nakabawi. Isang plastik na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mukha. Isa, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nagsabi na darating ka? Nagabala ka pa. Tinatanong kita, Clarice. Nasaan ang nanay ko? Ulit ni Isabela, sinusubukang silipin ang loob ng unit. Lumabas si Rogelio mula sa kusina, hawak ang isang baso ng tubig.
Natigilan ito nang makita ang kapatid. Isa, anong ginagawa mo dito? Biglaan ka naman. Biglaan ba talaga, kuya? O ayaw niyo lang akong makita dito? Sagot ni Isabela, ang bawat salita ay may diin. Nilagpasan niya si Clarice at dire-diretsyong pumasok sa sala. Hinarap niya ang kanyang kapatid. Ano yung pinagsasabi mo? Sabi ni Rogelio, umiiwas ng tingin. Siyempre, welcome ka dito. Nagulat lang kami. Talaga? Kung ganon, bakit hindi sumasagot si inay sa mga tawag ko? Bakit kailangan niyang magsinungaling na okay lang siya? Sunod-sunod na tanong ni Isabela. Naku, Isabela, nag-overreact ka lang, sabat ni Clarice. Isinara ang pinto at humalukip-kip. Nagpapahinga lang ang nanay mo. Napagod lang siguro. Alam mo na, matanda na. Ang salitang matanda ay tila isang gasolinang ibinuhos sa apoy ng galit ni Isabela. Nagpapahinga? O itinago niyo siya? Aba, sumusobra ka na yata. Sigaw ni Clarice. Pagkatapos mong iwan sa amin ang lahat ng responsibilidad, ikaw pa ang may ganang magreklamo? Walang utang na loob. Tama na, Clarice. Awat ni Rogelio. Ngunit ang boses niya ay mahina at walang kapangyarihan. Hindi pinansin ni Isabela ang hipag. Ang mga mata niya ay nanatili kay Rogelio. Kuya, huling tanong. Nasaan si inay? Nasa kwarto niya. Natutulog. Mabilis na sagot ni Rogelio. Agad na naglakad si Isabela patungo sa pasilyo kung saan naroon ang mga silid. Ngunit mabilis na humarang sa kanyang daraanan si Rogelio at Clarice. Huwag mo siyang gisingin, sabi ni Rogelio. Doon na napuno si Isabela. Umalis kayo sa daan ko. Ang boses niya ay hindi na pasigaw. Ito ay isang pabulong na utos. Mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nang hindi sila gumalaw, ginamit ni Isabela ang lahat ng kanyang lakas. Itinulak niya ang mga ito para makadaan. Ang pinto ng silid ng kanyang ina. Nakalock. Ngunit ang trangka ay nasa labas. Isang malakas na kalabog ang ginawa niya para buksan ito. At ang tumambad sa kanya sa loob ay isang imahe na habang buhay niyang hindi malilimutan. Ang silid ay madilim at amoy kulob. Ang tanging kasangkapan ay isang manipis na kutsyon sa sahig. At sa ibabaw nito, nakahiga ang kanyang ina. Ngunit hindi ito ang ina na kanyang kilala. Ang nakahiga roon ay isang payat na anino. Ang mga pisngi nito ay humpak, ang mga mata ay lubog, at ang balat ay kulay abo. Ang bawat paghinga nito ay tila isang pakikibaka. Inay. Halos hindi makilala ni Isabela ang sariling boses. Dahan-dahang lumuhod si Isabela sa tabi ng kutsyon. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Ito ay malamig at walang lakas. Dahan-dahang iminulat ni Maria Elena ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Isabela, isang munting kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kasunod ang pag-agos ng mga luha. Anak, mahinang bulong nito. Inay, anong ginawa nila sa inyo? Umiiyak na tanong ni Isabela. Umiling-iling si Maria Elena, hinigpitan ng hawak sa kamay ng anak. Huwag mong awayin ang kuya mo. Kasalanan ko to. Kahit sa kalagayang yon, ang kanyang ina ay inuuna pa rin ang kapakanan ng anak na nagpabaya sa kanya. Lalo lamang sumidhi ang sakit at galit sa puso ni Isabela. Hinalikan niya ang noo ng ina. Magiging maayos din po ang lahat, inay. Pangako, nandito na ako. Habang inaalo niya ang ina, napansin niya ang isang maliit na basurahan sa gilid ng silid. At sa loob nito, isang lukot na papel ang umagaw sa kanyang atensyon. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang demand letter mula sa isang lending company. Nakapangalan kay Rogelio. Ang halaga ay nakasulat sa malalaking pulang letra. Isang halagang imposibleng kitain ng isang ordinaryong empleyado. At ang petsa,
Ilang araw lang matapos maibenta ang lupa sa Batangas. Napatitig si Isabela sa papel. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi ito investment. Ito ay isang desperadong pagbabayad utang. Ibinulsa niya ang papel. Tumayo siya at hinarap ang pinto, kung saan nakatayo pa rin sina Rogelio at Clarice. Ang mga mukha ay puno ng takot. Ang kalungkutan sa mga mata ni Isabela ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang pakiusapan. Ang hangin sa loob ng condominium ay tila binubuo ng maliliit na bubog na anumang oras ay maaaring pumasok sa iyong baga at dumugo. Mula nang dumating si Isabela, ang bawat kilos ni Rogelio ay maingat. Ang bawat salita ay tinatantiya. Ang kapatid niya ay hindi na ang bunsong kapatid na kanyang kilala. Ito ay isang hukom na nagmamasid, naghihintay sa isang maling galaw. At ang lukot na papel sa bulsa nito, ang demand letter, ay isang bombang nagbabadyang sumabog. Hindi siya mapakali sa trabaho. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat paglapit ng kanyang boss ay nagpapawis sa kanyang mga kamay. Kinahapunan, natanggap niya ang text na pinakakinatatakutan niya sa dati. Ngayon na, walang pangalan, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Nagpaalam siya sa trabaho na may emergency. Nagmaneho siya papunta sa isang madilim na eskinita sa likod ng isang bar sa Santa Cruz. Ito ang kaharian ng halimaw na kumakain sa kanyang kaluluwa. Pagpasok niya sa isang maliit na opisina sa likod, sinalubong siya ng dalawang malalaking lalaki at ang malamig na tingin ni Boss Alex. Rogelio, nag-aalala ka na ba? Bungad nito, isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Boss, heto na po. Malapit na. Nanginginig na, sabi ni Rogelio. Kailangan lang iproseso ng bangko. Bigyan niyo lang po ako ng hanggang sa Biyernes. Tumawa si Boss Alex, isang tawang walang kagalakan. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Tinapik-tapik nito ang kanyang pisngi. Alam mo, Rogelio, marami na akong narinig na ganyang palusot. Pero sige, pagbibigyan kita. Hanggang Biyernes. Biglang nagbago ang mukha nito. Sa isang mabilis na kilos, isang malakas na suntok ang tumama sa sikmura ni Rogelio. Napaluhod siya, hindi makahinga. Ang sakit ay tila lason na kumakalat sa buong katawan niya. Pero sa Sabado, bulong ni Boss Alex sa kanyang tainga. Habang nakaluhod siya, kapag wala pa ang pera, ang maganda mong asawa at ang mga anak mo ang sisingilin ko. Naiintindihan mo ba ako? Walang nagawa si Rogelio, kundi tumango habang pilit na humihinga. Itinulak siya palabas ng dalawang alalay na parang isang basahan. Sa halip na umuwi, dumiretso si Rogelio sa pinakamalapit na karinderya at umorder ng isang bote ng alak. Pagkatapos ng isa, sumunod ang isa pa. Sinubukan niyang lunurin ang sakit ng kanyang sikmura at ang mas matinding sakit ng kanyang takot. Sa kanyang isipan, ang lahat ng ito ay may iisang dahilan. Kung sana ay pumayag lang agad ang kanyang ina. Kung sana ay hindi na dumating si Isabela para manggulo. Sila ang may kasalanan. Sila ang nagdala ng gulo sa perpekto sana niyang buhay. Lasing at galit siyang umuwi. Pagpasok niya sa pinto, ang una niyang nakita ay ang kanyang ina. Tahimik na nakaupo sa sofa. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Bakit gising pa kayo? Malamig niyang tanong. Hinihintay ka, anak. Gabi na. Bakit? Ano ang pakialam ninyo? Nagulat si Maria Elena sa tono ng kanyang anak. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nag-aalala? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Rogelio. Kung nag-aalala kayo, sana hindi na kayo nanggulo. Kung nag-aalala kayo, sana hindi na kayo nagdala ng kamalasan dito. Rogelio, anong sinasabi mo? Lasing ka.
Oo, lasing ako. At alam niyo kung bakit? Dahil sa stress na ibinibigay niyo sa akin. Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Lumapit siya dito. Ang mga mata ay nanlilisik. Sana hindi na lang kayo sumunod dito. Pabigat ka lang. Ang mga salitang yon ay tumama kay Maria Elena na parang isang sampal na mas malakas pa sa anumang pisikal na sakit. Nakita ni Rogelio ang pagguho ng huling piraso ng lakas sa mga mata ng kanyang ina. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na sakit at pagkabigo. Nang akmang magsasalita pa si Rogelio, isang boses ang pumutol sa kanya. Tama na yan, si Isabela. Nakatayo sa may pasilyo, ang muka ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy na parang dalawang nagbabagang uling. Narinig niya ang lahat. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Tumayo ito sa pagitan ni Rogelio at ng kanilang ina. Bukas na bukas din, kuya. Aalis kami ni inay dito. Sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. At malalaman ko rin ang lahat. Hindi natulog si Isabela. Habang ang buong kondominium ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan, ang kanyang isipan ay naglalakbay. Pinagdudugtong-dugtong ang bawat piraso ng impormasyon, bawat kasinungalingan, bawat pilit ng ngiti. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tapos na ang iyak. Panahon na para sa katotohanan. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng ina para tingnan ito. Mahimbing pa ang tulog nito, ngunit kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pagod at sakit. Hinalikan niya ito sa noo, isang tahimik na pangako na hindi na niya ito hahayaang masaktan pa. Ang una niyang pinuntahan ay ang address ng kumpanya na sinasabing pinag-investan ni Rogelio. Ito ay isang mataas na gusali sa Ortigas. Ngunit pagdating niya sa lobby at pagtatanong sa gwardiya, isang pamilyar na kaba ang muling kumalat sa kanyang dibdib. Ma'am, sigurado po kayo sa pangalan ng kumpanya? Tanong ng gwardiya habang tinitingnan ang direktoryo. Wala po kaming record ng Rising Phoenix Investments dito. Baka po sa 17th floor. Yun po ang sabi sa akin, giit ni Isabela. Umiling ang gwardiya. Ma'am, hanggang 15th floor lang po ang building na ito. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Hindi lang pala pagsisinungaling ang ginawa ng kanyang kapatid. Gumawa ito ng isang buong pantasya para lang lokohin ang sarili nilang ina. Ang sunod niyang plano ay puntahan si Clarice sa opisina nito sa Makati. Ngunit habang papalapit siya sa gusali, isang pamilyar na figura ang nakita niyang papalabas. Si Clarice. Nakangiti ito. Masaya at tila walang anumang problema sa mundo. Ngunit ang ikinagulat niya ay hindi ito sumakay ng taxi o ng bus. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat nito. Bumukas ang pinto at mula sa driver's seat, isang may edad ngunit makisig na lalaki ang ngumiti sa kanya. Isang hinala ang biglang pumasok sa isip ni Isabela. Mabilis siyang sumakay sa isang taxi. Manong, pakisundan po yung itim na kotse sa unahan. Dinala sila ng pagsubaybay sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Mula sa labas ng salamin ng restaurant, kitang-kita ni Isabela ang lahat. Si Clarice at ang lalaki. Ang paghawak nito sa kamay ng hipag niya. Ang pagtawa nila. Ang isang mabilis na halik sa pisngi na hindi para sa magkaibigan lamang. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit pinilit niyang kuhaan sila ng litrato. 1, 2, 3. Bawat pag-click ng kamera ay tila isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng tiwala na natitira sa kanya. Lahat ay malinaw na. Ang pera mula sa lupa, ang pekeng investment, ang utang sa sugal, at ang lihim na relasyon ni Clarice. Bumalik siya sa kondominium na dala ang lahat ng bigat ng katotohanan. Hinintay niya sila. Si Rogelio ang unang dumating, pagod.
Magulo ang isip at halatang umiiwas sa kanya. Maya-maya, dumating si Clarice, masaya at may dalang paper bag mula sa isang mamahaling tindahan. Nang pareho na silang nasa sala, tumayo si Isabela. "Kumusta ang araw niyo?" tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago. "Okay lang," mabilis na sagot ni Rogelio. "Nakakapagod," sabi naman ni Clarice. "Grabe sa opisina." Ngumiti si Isabela, isang ngangiting walang kagalakan. "Talaga? Kuya, nagpunta ako sa investment mo kanina sa Ortigas. Ang ganda pala ng building nyo. Hanggang 15th floor lang." Namutla si Rogelio. Napatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. "At ikaw naman na Clarice," baling ni Isabela sa hipag. "Mukhang masaya ka sa lunch meeting mo. Anong sinasabi mo?" Hindi na sumagot si Isabela. Inilapag niya sa center table ang lahat ng ebidensya. Una, ang demand letter. "Para ba dito ang pera, kuya? Sa sugal?" Sunod, inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato. "At ang parte mo naman, para ba dito, Clarice? Para sa luho? O para sa kabit mo?" Ang sala ay biglang binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Si Rogelio ay napatingin mula sa cellphone patungo kay Clarice. Ang mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang sakit at pagkakanulo. Si Clarice ay natigilan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. "Rogelio, I can explain." Simula ni Clarice. "Explain? Anong i-explain mo dito?" Sumabog na sigaw ni Rogelio. Itinuturo ang cellphone. "Kasalanan mo lahat ng ito, Rogelio. Kung sana naging lalaki ka at tinustusan mo ako ng maayos, hindi ko sana kailangang gawin to." Ganting sigaw ni Clarice. Ang away ay naging isang marahas na bagyo ng panunumbat at sigawan. Ang bawat sikreto ay lumabas. Ang bawat kasinungalingan ay isiniwalat. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa pasilyo. Ang pagbukas ng isang pinto. Lumingon silang lahat. Doon, nakatayo si Maria Elena, nakasuot ng puting bestida na tila isang aparisyon. Payat, nangihina. Ang mga mata ay puno ng sakit habang pinapanood ang kanyang mga anak na nagwawasakan. "Mga anak, tama na." Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Iyon na ang huling lakas niya. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang muka ay nagpakita ng matinding sakit. At sa harap ng tatlong nag-aaway na saksi, walang ingay siyang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ng kanyang ina sa sahig ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigawan na naganap. Para itong isang malakas na kulog na biglang pumutol sa lahat ng ingay at nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. "Inay!" Ang sigaw ni Isabela, ang unang bumasag sa pananahimik. Mabilis itong tumakbo at lumuhod sa tabi ni Maria Elena. Tinatapik-tapik ang pisngi nito. "Inay, gumising po kayo." Si Rogelio naman ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang utak ay tumangging iproseso ang nakikita. Ang ina niya, sa sahig, hindi gumagalaw. Si Clarice, sa kabilang banda, ay umatras. Ang gulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng takot. Hindi takot para sa biyenan, kundi takot para sa sarili. Ito na ang hudyat. Kailangan na niyang umalis. Habang si Isabela ay umiiyak na tumatawag ng ambulansya, si Rogelio ay napaluhod na lang. Gumapang siya palapit sa ina. Ang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Napakalamig. "Inay, inay, sorry po." Paulit-ulit niyang bulong. Ang bawat salita ay kinakain ng sarili niyang mga hikbi. Pagdating ng mga paramedic, mabilis ang lahat. Ngunit para kay Rogelio, ang oras ay tila bumagal at naging isang nakakabaliw na panaginip. Ang sirena ng ambulansya,
Ang mga ilaw, ang mga salitang medikal na hindi niya maintindihan, lahat ay tila isang ingay sa malayo. Sa ospital, ang paghihintay sa labas ng emergency room ay isang uri ng impyerno. Si Isabela ay nakaupo sa isang sulok, tahimik na umiiyak. Ang mga mata ay puno ng galit at sakit sa tuwing napapatingin sa kanya. Hindi siya nito kinakausap. At mas masakit iyon kaysa sa anumang sampal. Tumunog ang cellphone ni Rogelio. Isang tawag mula sa kanyang boss. "Rogelio, I heard what happened. May tumawag dito kanina. An anonymous tip." Sabi ng kanyang boss. Ang boses ay seryoso. Tungkol sa malaki mong utang sa labas at sa paggamit mo sa kumpanya sa mga personal mong transaction. "I'm sorry, son, but I have to let you go. The company can't be involved in this." Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ng boss niya ang tawag. Wala na siyang trabaho. Kasunod nito, isang text message ang dumating mula kay Clarice. "Sorry, Rogelio, pero hindi ko na kaya to. Bahala ka na sa buhay mo. Huwag mo na akong hahanapin." Iyon lang, walang paliwanag, walang paalam. Iniwan na siya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. At sa loob ng emergency room, ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay dahil sa kanya. Lumabas ang doktor. Ang mukha ay seryoso. "Pamilya po ba kayo ni Gong Maria Elena?" Tumayo silang dalawa ni Isabela. "Masama po ang lagay niya," sabi ng doktor. "Isang matinding atake sa puso, pinalala ng matinding stress at fatigue. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, pero kailangan nyo nang maghanda sa pinakamasama." Bumagsak si Isabela sa mga braso ni Rogelio. Sa wakas ay pinakawalan ang lahat ng sakit. Niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang karapatan. Pinayagan silang pumasok isa-isa. Hinayaan niyang mauna si Isabela. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas itong umiiyak at sinabing siya naman ang pumasok. Pagpasok niya, ang tanging maririnig ay ang mabagal at regular na tunog ng heart monitor. Nakakabit ang kanyang ina sa iba't ibang tubo. Hirap na hirap itong huminga. Umupo si Rogelio sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ng ina, mas malamig pa kaysa kanina. Idinikit niya ito sa kanyang pisngi. "Inay, patawarin niyo po ako. Patawad!" Umiiyak niyang sabi. Dahan-dahan, sa huling pagkakataon, iminulat ni Maria Elena ang kanyang mga mata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kamay nang may kahirapan at hinaplos ang mukha ng anak. "Anak." Ang boses nito ay isang mahinang bulong. "Hindi huli. Para maging mabuti." Pagkasabi nito, ang kamay ay bumagsak. Ang ngiti ay nanatili, ngunit ang mga mata ay nawalan na ng buhay. Kasabay nito, ang mahinang tunog ng heart monitor ay napalitan ng isang mahaba at walang katapusang tunog. Isang tuwid na linya ang gumuhit sa screen. Nasa labas si Isabela, ngunit narinig niya ang tunog na yon. Pumasok siya at doon nila pinanood ang dalawang naulilang anak, ang pagpanaw ng ilaw na kanilang sinira. Niyakap ni Isabela ang walang buhay na katawan ng ina. Si Rogelio naman ay napaluhod sa sahig, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na hikbi ng isang taong nalulungkot. Iyon ay mga hikbi ng isang kaluluwang tuluyan nang nawasak. Ang amoy ng dagat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ng Batangas ay hindi nagbago. Ngunit para kay Isabela, ang lahat ay iba na. Dala niya sa kanyang mga kamay ang isang maliit at simpleng urna na yari sa kahoy. Sa loob nito ay ang abo ng kanyang ina, ang natitira na lamang sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. Ilang linggo na ang lumipas. Isinagawa niya ang isang simpleng seremonya, kasama lamang ang ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan. Walang marangyang burol sa Maynila. Hindi iyon ang gugustuhin ng kanyang ina.
Ang gusto nito ay kapayapaan. Ang gusto nito ay umuwi. Habang dahan-dahan niyang isinasaboy ang abo sa dagat, sa mismong lugar kung saan madalas silang mamasyal ng kanyang ina noong bata pa siya, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang galit ay unti-unti nang napapalitan ng pagtanggap. Tapos na ang paghihirap ni inay. Malaya na ito. Tumingin siya sa malawak na karagatan at sa paglubog ng araw, tila nakita niya ang nangiti ng kanyang ina sa ginintuang kulay ng langit. Naiwan siya sa Batangas ng ilang araw pa. Inaayos ang maliit nilang bahay. Ibinalik niya ang lahat sa dati. Nilinis ang bawat sulok na puno ng alaala. Ito na ang kanyang responsibilidad ngayon. Ang pangalagaan ang huling pamana ng kanilang pamilya. Sa Maynila, ang buhay ni Rogelio ay naging isang walang katapusang anino ng kanyang dating sarili. Ang mamahaling kondominium ay matagal nang isinuko. Ang kotse ay binawi. Ang mga kaibigan ay biglang naglaho. Nakatira na lamang siya ngayon sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa isang gusaling halos gumuho na. Ang tanging kasama niya ay ang mga ipis at ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Sinubukan niyang tawagan si Clarice. Isang beses, 2 beses, maraming beses. Ngunit ang numero nito ay hindi na matawagan. Tila binura na siya nito nang tuluyan sa buhay nito na parang isang masamang panaginip. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, ngunit ang balita sa dati niyang kumpanya ay mabilis kumalat. Walang gustong tumanggap sa isang taong may dungis sa pangalan. Sa gabi, hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina. Ang pagod nitong mukha, ang malungkot nitong mga mata, at ang huling ngiti nito bago ito pumanaw. Ang mga huling salita nito ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, isang parusa na mas masakit pa kaysa sa anumang kulungan. Anak, hindi huli, para maging mabuti. Ngunit paano? Paano siya magiging mabuti kung ang taong pinakamahalaga sa kanya ay wala na dahil sa kasamaan niya? Isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-iisa, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang mga litrato. Nakita niya ang isang larawan nila ng kanyang ina at ni Isabela. Kuha noong huling Pasko na umuwi siya sa probinsya. Masaya silang lahat. Ang kanyang ina ay nakangiti ng malapad. Yakap-yakap silang magkapatid. Doon, sa dilim ng kanyang kwarto, humagulgol si Rogelio. Isang pag-iyak na walang tunog, puno ng isang pagsisising huli na. Hindi na niya maibabalik ang panahon. Hindi na niya mayayakap ang kanyang ina. Hindi na niya masasabi kung gaano siya nagsisisi. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Ang mabuhay araw-araw na daladala, ang bigat ng kanyang kasalanan. Ang mabuhay sa isang mundong siya mismo ang sumira. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan at laging nagpapatawad. Ngunit ang pagiging suwail na anak ay isang krus na habang buhay mong papasanin. At kung paano mo tratuhin ang taong nagsilang sayo, iyon din ang babalik sayo. Para kay Rogelio, ito ang kanyang naging kapalaran. Isang buhay na pag-iisa, isang walang katapusang pagdurusa, isang parusa ng puso